afternoon and good evening po sa ating lahat mga kapatid. Welcome again sa Psalms Prayer Warriors at syempre sa lahat ng nanonood sa Facebook Live. Maraming salamat po sa inyong presensya ngayong oras na ito. At ang atin pong, para sa araw na ito, ang topic po natin ay si Luke, the physician and historian. Isang paalala mula sa salita ng Diyos. Ito po yung ating Bible verse, Luke 1 verse 3. Since I myself have carefully investigated everything from the beginning, I too decide to write an orderly account for you. Ayan po. So nawa ngayon pong session na to, mapil natin ang presence ng ating Panginoon sa ating puso at isipan at maging inspirasyon ng ating kwento ni Luke sa ating faith at service. At ang ating pong mga participants sa ating pong programa ngayong tanghali na to, ngayong gabi na to, ang ating pong opening prayer ay pagkakalob ni Sister Annalyn Pines, ang ating pong musical offering ay pagkakalob ni Sister Ampi Garcia, at ang ating pong speaker ngayong tanghali na to, ngayong gabi na to, walang iba po, si Pastor Daniel Botabara, and of course ang ating pong appeal song ay si Sister Marie Rina. Mamaya po, pagkatapos po ng message ng ating pong pastor, magkakaroon po tayo ng chance na magtanong. At pwede din po tayo magbigay ng ating pong mga reflection. Ayun po ay papacilitate ni Ma'am Shi Nene. At ang ating pong intercessory prayer ay pagkakalob ni Sister Edna Monte Hermoso. Bago ko po ibigay sa ating pong mga participants, batiin ko muna po yung mga tao na nandito po sa loob ng Zoom. Ayan, unang-una po ang ating muse. Andyan po si Ate Annie Barrios, and of course ang ating pong speaker ngayon, si Pastor Daniel Botabara. Andyan din po si Sister Ampi Garcia. Andyan din po si Sister Annalyn Pines, and of course si Sister Brother Fred, si Sister Ria Incognito, si Fillmore Enriquez, si Brother Jong. Andyan din po si Ate Grace Takagi ng Japan, and of course si Sister Jenny Valdez. Andyan din po si Ma'am Janice, and of course si Sister Langging, si Sister MK, and of course andyan din po ang ating Ma'am Shi Nene, at si Ate Neng. Hello Ate Neng. Andyan din po si Sister Nika Abaw, ang ating pong daddy, si Daddy Ralph Somoso, si Ate Raquel Humitilco, at si Sister Ria Incognito, nasabi ko na kanina, and of course, andyan din po si Ate Wilma Kadaig. Ayan. Ibigay na po natin ang ating pong opening prayer, Ate Pines. Yes po. Tayo po'y manalangin. Sa oras na ito, Amang Banal, binabalik po namin ang pasasalamat at papuri sa iyo, Ama, sa buong magdamag hanggang sa oras na ito na iyo kaming pinatnubayan at iningatan niyo po kami. At pinapasalamatan namin, Panginoon, ang pagkakataong ito na kami ulit ay makapakinig ng mga mensahe na ito ay makapagpalakas, na ito ay aming magamit din sa aming pagbibigay din ng mensahe sa iba at pagpapalakas sa amin sa bawat isa. Sa oras na ito, Ama, ay nilalapit ko sa iyo ang aming speaker. Nawa, Panginoon, patnubayan mo siya at ang kanyang mga inspiring message, Panginoon, na ito ay aming ma-absorb and ito ay aming maging gabay din, Panginoong Diyos. At maibahagi sa iba at sa iba pang may mga bahagi. At yung mga kapatid na hindi pa pumasok sa Zoom naway mayroon silang mga pagkakataon na makijoin, Ama, nang sa ganon ay magkaroon din silang pagkakataon na mapakinggan ang mga pabalita na galing dito na ito ay aming kalakasan. Sa oras na ito, Panginoong Diyos, ay pinapasalamatan ko ang lahat na iyong mga pagpapalat, pag-iingat sa bawat isa sa amin na nandito sa platform na ito, mula sa bata hanggang sa pinakamatanda. Maraming salamat sa patnubay at gabay. Ito'y hiling pasalamatan sa pangalang Hesus. Amen. Amen. Thank you so much, Ate Pines. At Sister Ampi, para sa ating pong musical offering. Does Jesus care when my heart is pained too deeply for mere
into deep night shades. Does he care enough to be near? Oh yes, he cares. I know he cares. His heart is touched with my grief. When the days are weary, the long nights dreary, I know my Savior cares. Does Jesus care when I've said goodbye to the dearest on earth to me? And my sad heart aches till it nearly breaks. Is it old to him does he see? Oh yes, he cares. I know he cares. His heart is touched with my grief. When the days are weary, the long nights dreary, I know my Savior cares. Ayan, thank you so much, Sister Ampi, sa napakagandang awit. Ayan po, bago ko pibigay sa ating pong speaker, batiin ko muna po yung mga humabol. Andiyan po si Ate Raquel, humitil ko, si Sister Noemi Domingo. Ayan po. So at this time, mga kapatid, ang ating pong speaker, isang lingkod ng Diyos na may passion sa pagbabahagi ng salita at pagpapalago ng pananampalataya sa kanyang mga sermons. Lagi niya pinapakita kung paano maging practical at relevant ang salita ng Diyos sa ating daily life. Ngayong tanghali na to, tatalakayin niya ang ating topic na Luke, the physician and historian. Malalaman natin kung paano ginamit ni Luke ang kanyang puso, kaalaman at malasakit sa pagsusulat at pagtala ng buhay at ministeryo ni Jesus. At paano rin ito makaka-inspire sa ating sariling journey sa pananampalataya. So mga kapatid, let us open our hearts and mind at sabay-sabay po nating pakinggan ang ating pong mahal na pastor, Pastor Daniel Botabara. Pastor? Hello, good evening sa inyo lahat. Good noon sa Pilipinas and anong oras man sa inyong kinalalagyan ngayon, wherever you are. May God bless you all and us all as we worship together dito sa ating pag-aaral ngayong gabi. Okay, si Luke is well-known sa Bible. Sa Bible, ang tawag sa kanya is Luke is the evangelist. Is traditionally identified as the author of the Gospel of Luke. That is the third book in the New Testament, and the book Acts of the Apostles, which is a sequel of the Gospel of Luke. And both of these Gospels were addressed to a man called Theophilus. Okay. Based upon what the Bible says, meron tayong ilang mga resume about Luke. Number one, he is a physician. He is called by Paul as the beloved physician. Mababasa natin yan sa sinulat ni Paul, which is Colossians chapter 4, verse 14. So, mahal siya ni Paul. He was also a Gentile. Hindi siya Hudyo. He's the only non-Jewish author in the New Testament. Lahat ng mga nagsulat ng books in the New Testament were all Jewish except Luke, who was a Gentile. Kita ninyo na walang pinipili ang Panginoon kung sino ang gagamitin niya sa kanyang mensahe, sa kanyang ministeryo, sa kanyang message of salvation. A Gentile like Luke could be used. He was also a close companion and co-worker of the Apostle Paul.
They were traveling with him on their missionary journeys. Makikita natin yan na binabanggit siya ni Paul sa kanyang mga letters, Colossians 4:14, 2 Timothy 4:11, and Philemon 1:24. Paul mentions Luke as his friend and companion in his journeys. Luke was not an eyewitness of Jesus' ministry, but carefully researched and compiled his account from eyewitness sources and early Christian traditions, as he states in Luke 1:1-14. Alam niyo, si Matthew, Mark, and John were eyewitnesses of Jesus. They have seen Jesus in person when they wrote, and so they were able to write the gospel of according to them. But Luke was not an eyewitness of Jesus. Anyway, ang sabi niya sa Luke 1, chapter 1, verses 1-14, ang sabi niya, he made a research. Pinag-aralan niya ang mga sinasabi ng maraming tao tungkol kay Jesus at kanyang ikinumpile at isinulat niya ito in his gospel, which is the Gospel of Luke. His writing is addressed to someone called Theophilus to provide an orderly, reliable account of Jesus' life and ministry. Luke is celebrated for his emphasis on compassion, historical detail, and the inclusive nature of Jesus' message. Okay. So far, yun ang alam natin na mga information from the New Testament, both from the Gospels and the book of Acts, and also the writings of the Apostle Paul tungkol kay Luke. Okay. Now, tingnan natin yung kanyang gospel na isinulat niya. The Gospel of Luke is the longest gospel and is often called one of the most beautiful books in the Bible. And we'll find out why. Bakit maraming nagsasabi na ito ay isa sa pinaka-maganda, beautiful books in the Bible. It presents Jesus as the compassionate Son of Man who came to seek and save the lost. Luke 19, verse 10. With special attention to the poor, the outcasts, the women, the children, sinners, and Gentiles. Importante ito na maunawaan natin na isa sa mga emphasis o kasama sa mga ini-emphasize ni Luke sa kanyang gospel. Alam niyo kung i-compare natin yung sayings ni Jesus about, anong tawag nun? Yung sayings ni Jesus about blessed are the pure in heart, and so on and so forth. Kung compare natin yung sulat ni Matthew at yung sulat ni Mark, yung sulat ni Matthew about this blessed, Makarios, blessed people, were all spiritual in nature. Subalit when you go to the Gospel of Luke, yung kanyang version nitong mga blessed ay yung literal na mga mahihirap, blessed are the poor. Sabi ni Jesus sa Gospel of Matthew, blessed are the poor in spirit. Sabi ni Luke sa kanyang sulat, blessed are you who are poor. Sabi ni Matthew, blessed are you blessed are those who hunger and thirst for righteousness. Ang sabi ni Luke, blessed are you when you are hungry. Okay, so makikita ninyo na ang emphasis ni Luke is on the poor people, the outcasts, the women, the children, sinners, and Gentiles. Importante ito sapagkat sa biblical times, kahit sa New Testament times, ang mga babae at ang mga bata ay children are not actually included in counting the people. You will notice mga sulat sa New Testament, sa Gospels, every time Jesus made a miracle like the feeding of the 5,000
and later on the feeding of the 4,000, ang binibilang lang dito yung mga lalaki. Hindi binibilang yung mga babae at mga bata. So in short, they lived at a time when women and children were not considered important or as important as men. And yet, in the Gospel of Luke, naka-emphasize, the Gospel of Luke emphasizes special attention on the poor, the outcasts, like the sinners, outcasts like the publicans, okay? The women and children and sinners and Gentiles. Yung mga Gentiles noon, hindi rin nila pinapansin. Okay, let's look at the, hold on. Nawala yung aking note. Nasaan na napunta yun? Okay, hold on please. Yeah. Sorry about this. Okay. Nawala. Okay. Okay, the Gospel of Luke. Balik tayo dito ha. Okay, dito na. May balik. Luke presents Jesus as the compassionate Son of Man who brings salvation to all people, especially the poor, outcast, marginalized women, Gentiles, and sinners, fulfilling God's promises to Israel while extending God's kingdom to the whole world. Okay? Salvation for the lost is one of the emphasis in the Gospel of Luke. The Son of Man came to seek and save the lost. Luke 19, verse 10. There's an emphasis on compassion, mercy, and forgiveness. There's also a reversal of worldly status. The humble exalted, the proud brought law. Okay. Yung tinatawag na if you want to be great, you have to be the servant. If you want to be exalted, you have to be humble. If you want to be rich, you have to be poor. Okay. So these are all contained in the Gospel of Luke. Also, joy, prayer, and the Holy Spirit's rule are also included in the Gospel of Luke. Inclusion of outsiders and the poor. Okay. And then one of the most important things na sinasabi sa Gospel of Luke is that Jesus, as the new Moses, like figure leading people to freedom from sin. Okay. Okay, now, there are several important stories in the Gospel of Luke that we need to take attention to right now. Number one, the story of the Good Samaritan. We find that only in the Gospel of Luke. Okay, the Good Samaritan is the story is about a man, a lawyer who came to Jesus and said, "Master, what should I do to inherit eternal life?" Ang sabi ni Jesus, keep the whole law, and the lawyer said, "Yeah, I have kept it. Which ones?" Okay, and the lawyer asked Jesus, "Who is my neighbor?" And when he asked Jesus, "Who is my neighbor?" Jesus told the story of the Good Samaritan. Okay, alam natin ang story of the Good Samaritan. There was a man, a Jewish man. The Bible doesn't tell us that he's a Jewish man who was walking from Jerusalem to Jericho, and he was met by robbers who actually beat him up, robbed him, and left him for dead. And then there was a priest that passed by. When he saw him, he walked on the other side of the road. Hindi siya pinansin. And then a Levite came and did the same thing. He saw him, he passed by on the other side of the road. Mapapansin ninyo mga kapatid na
yung unang dalawang tao na dumaan na nakita itong taong binugbog at sugatan at halos patay na, no, almost dying, were actually religious people. The priest and the Levite, they were both, the Levites were the priests in Israel. And so the priest saw him, went by. The Levite saw him, went by on the other side of the road. But a Samaritan came and had pity on him, had compassion on him. And then he went in and poured oil on the wounds, bandaged his wounds, put him on his animal donkey and brought him to an inn and took care of him. And then the next morning, as he left the man in the inn, the wounded man in the inn, he gave 2 denarios to the innkeeper. Malaking halaga yan, no? Today, in dollars, that would be around maybe $500 or more. Sabi niya, alagaan mo siya, pagbalik ko, kung mayroon ka pang magastos para sa kanya, I will pay it, sabi nung Samaritan. Okay. And then Jesus asked, sino ang nagpakitang mabuting kapitbahay? But the man who helped, it was a Samaritan. And then we have the story of the prodigal son. Okay? The prodigal son was the younger son. Hiningi niya yung kanyang share ng inheritance sa kanyang tatay, and then umalis siya, nagpunta siya sa malayong lugar at sa madaling sabi, naubos yung kanyang pera doon at nagkataon na nung naubos na yung kanyang pera, you know the story, yeah, there was a famine. At dahilan sa wala na siyang pera, wala siyang makain, nag-apply na siya magtrabaho para mag-alaga ng baboy, you know. There's nothing more humiliating for a Jewish person to take care of pigs. Malaking abomination sa kanila. But he was forced to do that, and wala nga nagbibigay sa kanya ng pagkain, kinakain niya yung pagkain ng baboy. Okay? Until the Bible tells us, the Gospel of Luke tells us, he came to himself and said, bakit ako naghihirap dito? Yung tatay ko doon sa bahay namin, marami siyang mga alipin, mga utusan, mga servants who has a lot of food to eat, and they can even bring food to their home, take home, you know. Uuwi ako. Sabi niya, uuwi ako. And then I will ask my father to treat me not as a son, but as a hard servant. So pag-uwi niya, sinalubong siya ng tatay niya, binihisan siya ng magandang damit, sinuotan siya nilagyan ng singsing, sinuotan siya ng sapatos, at nagkaroon sila ng party. Nagkainan sila at nagkaroon ng music and dancing. Okay? Dumating yung panganay na anak at sabi, tatay, ano nangyayari dyan? Okay? Well, your brother came home and he asked a servant, your brother came home and your father killed the fatted calf. Yung pinataba na baka ay kinatay at sapagkat dumating yung kapatid mo. Nung dumating yung tatay, ayaw pumasok yung kapatid. Ang sabi niya, ako, matagal akong naglilingkod sa iyo kahit na maliit na kambing, hindi mo man lang binigyan. Itong anak mo, hindi niya sinabing itong kapatid ko, itong anak mo na inubos ang iyong pera sa mga masasamang babae. Okay. Ang sabi ng anak, ang sabi ng tatay, mahal ko kayo pareho, halika rito. Kaya nakita natin yung story of the prodigal son. Pareho sila, waglit yung prodigal son, waglit din yung kapatid, sapagkat yung kapatid, he was actually depending on what he was doing for his father, like salvation by works. And then we have the story of the rich man and Lazarus. It's a parable of the rich man who went to hell. Yeah, it's a parable, so we cannot interpret it literally. Okay, the Bible tells us there is no hell until after the 1,000 years. Anyway, the rich man went to hell, and Lazarus, who was poor, went to the bosom of Abraham. And the rich man said, please
please ask Lazarus to tell my brothers so that they do not end up where I am right now. Ang sabi ni Jesus, meron silang mga babasahin. They have the writings of the prophets. They can be saved from it. Okay? And then we have the persistent widow. Na ang sabi, it's also a parable. Na ang sabi, pwede bang bigyan mo ng pagkain? Okay? Ang sabi ng master, hindi mabuti na yung pagkain ng mga bata ay ibigay sa mga hayop, sa mga aso. Ang sabi ng widow, kahit na hindi pwede, yung mga aso, pwede nilang kainin yung mga nalalaglag na pagkain galing sa lamesa ng mga bata. Nung makita ni Jesus na malaki ang pananampalataya, ang sabi niya, merong napakalaking faith itong babaeng ito. And of course, the last story we have here is Zacchaeus, the tax collector. Maganda itong story ito kasi twice nabanggit ko na ito sa church. He climbed up to that sycamore tree because he wanted the Lord to see. Nung dumating si Jesus, tumingala si Jesus, Zacchaeus, come down. I'm going to your house today. And they had a party at that time. So makita niyo dito that Luke focused on the Samaritans, the sinners like the prodigal son, Lazarus who was a poor beggar, and then the widow who was told by the master that she was a dog, kasi yung salitang dog, yung mga Gentiles tinatawag nila noon na dogs, and Zacchaeus, who was one of the worst sinners because he was a tax collector. All of these were emphasized in the Gospel of Luke. And then finally, makikita natin yung passion and resurrection of Jesus. Chapters 19, 28 to 24. Jesus enters Jerusalem triumphantly on Palm Sunday. He weeps over the city, teaches in the temple, and faces opposition from religious leaders. He institutes the Lord's Supper, is betrayed by Judas, arrested, tried before Pilate and Herod, crucified, forgiving his executioners, and dies. The curtain of the temple tears, and a centurion declares him righteous. Okay. On the third day, women discover the empty tomb. Jesus appears to disciples on the road to Emmaus, to the 11, and commissions them. The Gospel of Luke ends with the ascension into heaven, leaving the disciples worshiping and waiting in joy. Summary. Luke stands out for its beautiful storytelling, detailed accounts, especially of Jesus' birth, emphasis on joy and praise, songs like the Magnificat and yung Nunca Dimittis, the focus on how Jesus brings salvation and reversal, lifting up the lowly while challenging the proud and powerful. It portrays Jesus deeply, human yet divine, full of compassion and the fulfillment of God's plan for all humanity. Okay. So in short, yan ang little summary nakita ko with the little time that I had about Luke. Okay. So as a person, we know him to be a beloved companion, a beloved historian, a companion of Paul in his travels in the Gospel of in the book of Acts, and in his Gospel. It's a beautiful Gospel because it talks about the human need. And so we learn important lessons from Luke, that he was a man because he was a doctor. He was concerned with human suffering and uplifting human from their sin and into righteousness. May the Lord bless us as we try to ponder upon all the lessons we can learn from Luke and from his gospel. Thank you, Pastor. Amen.
Thank you so much, Pastor. Maraming salamat sa inspiring message about Luke. At bago ko po ibigay sa ating pong appeal song, batiin ko muna po yung mga nandito sa Zoom. Andyan po, Cousin Vinny, 1992. my My MCT Sorry. board. Welcome, my dear. Andyan din po si Ate Nida Cruz. Ayan, Ate Nida Cruz. At nakita ko rin po si Ate Minda Arienda. Andyan din po si, wait lang mga kapatid ha, si Sister Sheila. Ayan. At Now, ibigay ko na po. Jay, Yes. Sister Naomi Domingo. Yeah, nasabi ko na si Sister Noemi Domingo. Ibigay na po natin ang pagkakataon para kay Sister Langging para sa ating pong appeal song, Sis Langging. Hello po, naririnig? Yes po. Okay. As a Savior was walking on a Calvary road one day, all the birds stopped their singing, the lilies stood still, all the flowers in the field bowed down their lonely heads. For the Savior on Calvary was laid. Tell me why why Jesus died on Calvary. Tell me why Jesus suffered in Gethsemane. For God so loved the world that he gave his only Son. That is why Jesus died for you and me. Samtang si Jesus nagabaktas padulong sa Kalbaryo, ang kalanggaman ni hunong sa ilang pag-awit, ang kabulakan sa kapatagan ni duko ang ilang ulo, kayang manluluwas pagapatsyon dito. Suginli ko, nganong si Jesus namatay, nganong giantos niya ang kapait, tungod sa dako niyang gugma, gihatagang bugtong anak. Kay si Jesus ang mitubos sa salata. Tell me why Jesus died on Calvary. Tell me why Jesus suffered in Gethsemane. For God so loved the world that he gave his only Son. That is why Jesus died for you and me. That is why Jesus died for you and me. Amen. Amen. Mhm. Then, Pastor, for our closing A prayer. closing prayer na. Okay. Let's pray. Heavenly Father, we thank you, Lord, for our short devotional we learned this evening, especially about this very important man in the New Testament called Luke. Thank you, Lord, for his ministry. Thank you for his gospel, his writings that has shown us who Jesus really is, how Jesus is so concerned about humanity, the poor, the marginalized, the sinners, the children, the women, the Gentiles, who were not so important
in those days, and yet Luke emphasized on how important they are in the heart of Jesus. Help us too, Lord, to learn the same lesson, that we too may be compassionate with people who may be not like us, people who may not believe the way we believe, or do not have the faith that we have, that we may be sympathetic to them and be prayerful for them, and never condemning them, because Jesus never condemned anyone. So bless us as we ponder upon the truths we have learned from Luke and from his gospel. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Thank you so much, Pastor. At batiin ko po muli yung mga nasa Facebook Live. Nabati mo na ba, Jen? Hindi pa, ate. Ayan po. Maraming salamat po sa mga umaten po sa Facebook Live. At nawa tayo po ay na-bless sa mensahe po ng ating pong butiing Pastor, Pastor Daniel Botabara. Ayan po. Okay po.